panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay magpapawi, suliranin ko ay magagapi, kalayaan mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y hindi, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Sinabi mo, oh Diyos. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalayaan mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong dinggin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Blessed evening sa lahat. Studio, blessed evening. Blessed evening, Pastor June. Praise God. Salamat sa Panginoon sa gabing ito na pinakalob niyo sa atin upang tayo ay muli ay magkapaglaan ng panahon sa pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita. Hallelujah. Praise God. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang tayo ay muling magkasama-sama sa oras na ito.
Salamat sa ating mga kapatid na kung saan ay nag-aabang ng ating FB Live. Thank you for your watching. Sa ating mga kapatid na ngayon ay nakasubaybay. Welcome Pastor June Velasquez dyan sa lugar ng Papaya, ng General Tino. Salamat sa Diyos. Enjoy the goodness of God. Maging sa buhay ng ating mga kapatid. Sister Jo, Isaac, welcome. Salamat sapagkat hindi ka na late ngayon. Hallelujah. Maging yung ating mga kapatid na naandyan sa Malagasang. Salamat sa Panginoon sa inyong pagtutuo ng oras every time na tayo ay magkakaroon ng FB Live. Under an open heaven, drenched by endless. Sa aking kumpare dyan sa lugar ng Malagasang, paring dong sa Kilayan. Thanks for your watching. Love and tender mercy, as you freely gave, so freely I've received. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. Good evening, Wilson Fernandez. What I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle. Sterina, good evening. Free, I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. No more striving, 'cause I have been forgiven, made forever, righteous and holy. I'm secure in His hope that is unwavering, and my future's bright, 'cause your word is my life. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. I am standing under an open heaven. You sing. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done.
Praise God. We rejoice in everything He's done for us. Salamat sa Panginoon sa oras na ito na pinagkaloob niyo sa atin upang tayo ay muli ay magkasama-sama. Salamat sa ating mga kapatid sa kung saan ay nag-aabang ng ating FB Live. Salamat sa inyong pakikipanonood ngayong gabi na andyan ang ating mga kapatid sa lugar ng Cavite, sa lugar ng Bacoor. Welcome sa ating lahat dyan. And then, sa lahat ng mga naka-watching ngayon, nanonood ngayon sa ating FB Live, hayaan natin na patuloy nating ma-enjoy ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Salamat sa inyong lahat. Andyan si Brother Panting, very supportive sa atin. Salamat sa lugar ng Dasma. Binabati ko yung aking kaibigan dyan, yung aking kumpare, yung aking best friend, Pastor Tirso Haudalso. Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy nating i-enjoy. At maging dyan sa lugar ng Bicol, Sir Marisa, Pastora Marisa, welcome sa ating FB Live ngayong gabi. Sabi nila sa akin, Pastor, marami kaming nanonood dito. So, ang pagpapala ng Diyos ay patuloy nating ma-enjoy ngayong gabi. Maging ang ating mga kapatid na kung saan ay every time na magla-live tayo dito sa FB ay inaabangan nila yung ating programa. Salamat sa Diyos sapagkat ngayong gabi, isa na naman pong pribilehiyo na binigay ng Panginoon sa atin na tayo po ay magkasama-sama at makapag-aral ng kanyang mga salita. Kung atin pong babalikan nung nakaraan ay nabigyan natin ng pansin yung kahalagahan ng pagtingin, napaka-importante. Huwag nating tingnan yung ating sarili sa ating pananaw. Mahalaga na tingnan natin yung ating sarili sa pananaw ng Diyos. Paano tayo tinitingnan ng Panginoon? So, very powerful. Tandaan natin, isa sa pinaka dapat na maging sensitive tayo ay doon sa bawat bagay na nangyayari at nagaganap sa ating paligid. Kanina ay meron akong kausap bago ako magpanimula. Sabi ko nga kanina, mahalaga kapatid na tingnan natin ang ating sarili sa paano tayo tinitingnan ng Diyos. Kasi kapag yun ay naging maliwanag sa atin, makikita natin that we are the apple of His eyes. Yun ang isang katotohanan. Yun ang isang bagay na talagang makikita natin na napakaganda. Wala tayong bagay na maririnig sa Kanya. Never condemn ano man yung bagay na ginagawa natin. Ano man yung bagay na nagagawa natin. Kung di ako magkamali ay nung nakaraan, nabigyan din natin ng pansin yan about condemnation. So andyan ang aking kumpare, si Parang Randy. Magandang gabi sa iyo. Nung nakarang FB Live natin, hindi natin siya nabate. So, sa ating pagpapatuloy ngayong gabi ay patuloy nating bibigyan ng diin ang merong kaugnayan patungkol doon sa God's protection. Because we believe na ang isang mananampalataya, ang isang tao na merong relasyon sa Panginoon, alam natin na that we are protected. Tayo ay merong proteksyon na nakalaan ng Diyos sa atin. Naalala po natin yung mga nakalipas na ating pinag-aralan ay binigyan natin ng diin that we are hagiasmos. Yun ang napakahalagang makita natin. Those who are in Christ, we are protected, we are separate, we are covered, we are set apart. Yan ang sinasabi ng Bible. And that is hagios. Yun yung sinasabi natin lagi. Meron tayong batian, hagiasmos. Meaning to say, we are set apart, we are covered, we are protected. Maliwanag po yung bagay na yan. Now, patungkol po doon, meron pa rin pong kaugnayan doon ang ating pag-uusapan ngayong gabi. At napakaganda na nung mga nakaraan ay nabibigyan natin ng pansin yung katuwiran ng Panginoon. Sabi natin, ano ba yung pinakadahilan kung bakit merong nakalaan na proteksyon ng Diyos sa buhay ng kanyang anak? There is only one reason na nakita natin, and that is the righteousness of God. Because of His righteousness na nilagay niya sa atin, that's the reason kung bakit andoon ang proteksyon ng Panginoon sa atin. Why? Because Christ's righteousness protect us from all negative spirit all around us. Tandaan natin yan. Kung meron mang magpoproteksyon sa atin sa lahat ng mga negatibong espiritu na nakapaligid sa atin, sa bawat sandali ng buhay natin, sa mundong kinalalagyan natin, all negative spirits around us, merong isang dahilan kung bakit hindi tayo dapat natetreten, kung bakit hindi tayo natatakot, hindi tayo nagugulumihanan. And that's because of Christ's righteousness.
Yun ang isang napakaganda. Sabi natin, Christ's righteousness protect us from all negative spirit all around us. Nung nakaraan ay nabigyan ko ng diin na ang ugat ng lahat ng mga negatibong bagay, all negative problems, the root of all negative problems is none other than condemnation. Now, dito naman kung makikita natin, Christ's righteousness is it protect us from all negative spirit all around us. Like for example, kapag may mga negatibong espiritu na gustong makapenetrate sa isipan mo, sa puso mo, so lagi mong ibabato lang doon sa katwiran ng Panginoon. Bahagi din yan nung sinabi ni Paul na yung weapon na daladala nila, sabi doon, the weapon of our warfare is not carnal, but mighty. Sabi doon, makapangyarihan. Anong weapon yun, Pastor? Sabi doon, dinadala nila sa bawat kaisipan ng mga tao. Ito'y walang iba kundi yung katwiran ng Panginoon o yung pagsunod ng Panginoon na ginawa ng Panginoon sa buhay natin o the obedience of Jesus. Now, magtutuloy-tuloy tayo ngayong gabi. Sabi natin, kung yung katwiran ng Panginoon ang magdadala ng proteksyon sa atin sa lahat ng mga negatibong bagay na nakapaligid sa atin, maaring magtatanong ka, Pastor, bakit? Bakit? Why Christ's righteousness? Bakit ito yung magpo-protection sa atin in all negative spirit na nasa ating paligid? Alam nyo kung bakit? Because righteousness is the mother of all blessings. Yun ang isang katotohanan. Ang katwiran ng Panginoon, ito yung lahat, dito naka-attach lahat ng mga pagpapala. All the blessings of God are all attached to righteousness. And that is Christ's righteousness. All the blessings of God. Maaring medyo naninibago ka doon sa aking sinasabi, sa aking pinapangaral, pero gusto kong maunawaan natin sa isang maikling pananaw. Bakit katuwiran, Pastor? Why righteousness? Why Christ's righteousness? Bakit dito naka-attach lahat ng mga blessings? Dahil nung pinulfill ni Jesus ang law, alam natin na yung law, once you obey, sabi ng Deuteronomy chapter 28, you were blessed. And once you disobey, you will curse. Dalawang bagay ang makikita natin doon. Na kapag ang kautusan ay nasunod, may pagpapala, pero kapag ang kautusan ay hindi nasunod, mayroong sumpa. Alam naman natin kung sino ang nakagawa ng pagsunod sa 613 laws of Moses. Walang iba kundi si Jesus. So, nasaan ang pagpapala? Nandoon lahat. Nakaimbak yan. Doon sa ginawa ng Panginoong Hesus. At nang natupad ni Jesus yung law, makikita natin na there's a lot of blessings. There's a lot of blessings. Kaya sabi natin, all the blessings of God are all attached to Christ's righteousness. Kaya hindi tayo magtaka, sabi ng aklat ng Proverbs chapter 10 verse 6, blessings are on the head of the righteous. Iyon ang isang katotohanan. Blessings are on the head of the righteous. Kaya hindi tayo magtaka na siya ay maghahari. Romans chapter 5 verse 17. Yun ang sinasabi ng Bible. Now, pagka tiningnan natin yung Psalm chapter 23, napakagandang talata yan sa Bible. Isa sa pinakapaborito kong talata na in verse 6, maliwanag yung sabi doon, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. The word follow means persecute. So kung meron mang susunod sa iyo, magpe-persecute sa iyo, walang iba kundi the goodness of God. All the blessings of God shall follow you, shall persecute you. So doon makikita natin yung ganda ng katuwiran ng Panginoon. Now, bahagi ng katuwiran ng Panginoon ay gusto kong makita natin, yes, meron tayong proteksyon. We are protected. Yan ang maliwanag. Now, ngayon, sabi ko nga, dito sa atin tinatalakay, ito ay bahagi pa rin ng pangangaral ko about
doon sa series ng God's Protection. Kaya kung ikaw, maunawaan mo, nasusundan mo yung ating tinatalakay, napakaganda na ma-enjoy natin yung bawat sandali ng buhay natin dito sa daigdig na ito. Yes, naniniwala tayo. We believe na naandito tayo ngayon sa daigdig na ito na punong-puno ng tinatawag na full of destruction, ang dami-daming mga gumugulo sa paligid natin, full of diseases, storm, etc. Ang dami-dami na pwede nating maranasan. Nakikita natin sa paligid natin. A lot of people in this world, natatakot sila. Punong-puno sila ng takot. But tandaan natin, God didn't surprise dito sa bagay na ito. Hindi siya nasusurpresa dyan sa bagay na yan. Why? Kasi alam naman niya na lahat ng yan ay pwedeng mangyari dito sa ating daigdig na kinalalagyan. Yun ang maliwanag. Ang isang katotohanan, kung meron ng bagay na gusto ang Diyos na maranasan sa kanyang mga anak, makaranas ka ng kapanatagan na nagmumula sa Kanya. Kasi yun ang pinangako niya. Pag tiningnan natin sa Bible, meron akong nakitang talata na sabi doon, yes, andito tayo sa daigdig na ito. Andito tayo sa daigdig na ito. We are not, sabi doon, we are not of the world, though we are in the world. Although na andito tayo sa daigdig na ito, pero hindi tayo taga dito. We are not of the world. So, our protection is not of the world, but of the Lord. Yun ang maliwanag niya, ano? Now, gusto ko munang basahin sa atin ngayong gabi, yung Book of Psalm chapter 91. Kasi, yung Psalm chapter 91, makikita natin yung ganda ng chapter na yan. Actually, buong chapter ng Psalm 91 eh. Pwede nating talakayin yung bagay na yan, pero iisa-isahin lang natin, simulan natin doon sa verse 1 and verse 2. In Psalm chapter 91, verse 1 and 2, okay, tingnan natin yung ganda ng sinasabi ng talata. Meron ditong binabanggit ang salmista kung gaano kaganda yung nakalagay doon sa Psalm chapter 91, verse 1 and 2. Kung kayo'y merong mga dalang Bible, even dyan sa inyong mga cellphone, samahan po ninyo ako na maunawaan natin itong bagay na ito. Now, sabi dito, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Siyang naghahangad, siyang tumataham sa lilim na dako ng kataas-taasan, mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. So, napakaganda na makikita natin doon sa pambungad pa lang ng verse ng Psalm chapter 91. Gusto kong bigyan ng diin yan, bagay na yan. Uulitin ko, alam natin na naandito tayo ngayon sa daigdig na ito na kung saan ay punong-puno ng kaguluhan, full of destruction, full of diseases, full of storm, etc. All negative spirit na kung saan ay nakapaligid sa buhay natin, dito sa mundong kinagagalawan natin. But ano yung bagay na gusto ng Panginoon? Yun ang mahalagang makita natin. Ano yung nais ng Diyos sa buhay ng kanyang anak? Sabi nga natin, maaring sabihin ng iba, parang ang hirap niyong sinasabi mo, Pastor. Kasi kung meron mang isang bagay na gusto ang Panginoon, God wants us, through all His children, yung being relaxed. Maging relax ka lang, panatag ka. Kasi ang totoo niyan, kahit ano namang pag-iisip ang gawin mo, kahit anong bagay, pagpaplano ang gawin mo, wala namang magagawa yan eh. Kung wala talaga yung pagkaunawa mo galing sa Panginoon, it's not enough. Hindi nakukuha yan sa galing, hindi nakukuha yan sa talino na meron kang pinagsikapan mo sa buhay mo. It's not enough. Hindi mo yan kailanman pwedeng maipagmalaki sa harap ng Panginoon. Dito, makikita natin kung papaano na ang Diyos ay merong proteksyon sa buhay ng kanyang anak. Okay, now, sabi natin, God wants through all His children being relaxed. Sa papaanong paraan, Pastor? Mahalaga na makita natin, maunawaan natin kung ano yung pinangako niya sa buhay natin, kung ano yung provision na meron siya sa buhay natin. Okay? Sabi natin, by knowing what God had provided to His children.
kung ano yung bagay na pinrovide niya sa buhay ng kanyang anak. Kasi, yun ang isang bagay na pwede nating makita na pag naunawaan natin sa buhay natin, anumang sitwasyon yung pinagdadaanan natin, magdadala ito ng kapanatagan. Hindi ka kaagad maaapektuhan ng mga bagay na nangyayari sa paligid na kinalalagyan mo. Sabi nga natin in John chapter 17 verse 16, we are not of the world, though we are in the world. Yes, hindi tayo dito sa daigdig na ito, bagamat naandito tayo. Maliwanag yan, bagamat naandito tayo, pero hindi tayo taga rito. Yan ang sinasabi ng Bible. John chapter 17 verse 16. So kung hindi tayo taga rito, pastor, kung sinasabi ng Bible, we are not of the world, so saan yung ating proteksyon? Maliwanag that our protection is not of the world, but of the Lord. Yung proteksyon natin, wala sa daigdig, kundi nasa Panginoon. Diyan pumapasok yung sinasabi natin that we are hagiasmos. Diyan pumapasok yan. Now, what kind of provision that God had provided to His children? Anong klaseng provision yung kanyang ibinibigay sa buhay ng kanyang mga anak? Yun ang pinakamaganda. What kind of provision, pastor? Dito sa ating binasa in Psalm chapter 91, gusto kong makita natin dito yung napakagandang bagay na sinasabi ng Bible, and that's the covenant of protection. Kasi dito makikita natin yung provision na sinasabi doon, that's the covenant of protection. Ang Diyos, meron siyang nakalaan na proteksyon sa buhay ng kanyang anak. Kung hindi ako magkamali, meron tayong natalakay minsan, sabi natin, God make a difference for His people. He made distinction through His people. Makikita natin doon sa pangyayari sa bayan ng Israel na kung saan dumating sila doon sa point na yes, merong kaguluhan na nangyayari sa paligid nila, merong mabigat na sitwasyon na nagaganap sa kinalalagyan nila. Pero kitang-kita natin kung paanong ang Diyos ay merong protection sa kanila. So, the same sa buhay natin. If you are in Christ, kung ikaw ay nasa Panginoon, very clear ang sinasabi ng Bible. We are protected, we are covered, we are set apart. Dito sa ating pinag-uusapan in Psalm chapter 91, gusto kong makita natin yung klase ng provision na kung saan ay ibinibigay ng Diyos sa buhay ng kanyang anak. What kind of provision, pastor? The covenant of protection. And that's the kind of provision na mahalagang maunawaan ng isang mananampalataya. If you are in Christ, dapat ay makita mo na merong covenant of protection na inilaan ng Diyos. Kanino? Sa buhay ng kanyang anak. Iba kasi ang kalagayan ng anak, tandaan natin. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Yes, lahat ng tao nilikha, pero hindi lahat ay anak. Now, kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, alam natin yan, kahit dito sa sitwasyon natin Pagka, like for example, ikaw, meron kang anak. Alam ko na una tigit sa lahat, yung ikaw bilang isang magulang, ang protection mo nakalaan sa iyong anak. Ang makikita pa nga natin dyan na isang katotohanan, pagka tinignan natin, yung bawat anak na isinisilang, bawat bata na isinisilang, makikita natin bago pa siya isilang, meron ng nakalaan na probisyon ang kanyang magulang. Kung yun ngang magulang, dito sa lupa, bago isilang ang anak meron ng nakalaan na probisyon. How much more ang Diyos? Hindi ba alam ng Diyos yan? Alam ng Diyos yung mga sitwasyon na pinagdadaanan ng kanyang anak. So ang sinasabi natin, merong covenant of protection ng Diyos. At yun ay isa sa probisyon na ibinibigay ng Panginoon. Kung ikaw ay anak niya, tiningnan nga natin yung kalagayan ng isang bata. Now, ipoprovide ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay ng kanyang anak. Tingnan natin tong Psalm chapter 91. That's the covenant of protection. In verse 1, tingnan po nating maigi. He who dwells in the secret place of the Most High shall dwell under the shadow of the Almighty. He who dwells, sabi doon, in the secret place of the Most High. Sabi doon,
under the shadow of the Almighty. Now, ano yung covenant of protection na pwede nating makita dito sa bagay na ito? In Psalm chapter 91 verse 1. What is the covenant of protection? Paano natin ito malalaman? Paano natin ito ma-experience? Alam nyo, napakaganda nung sinabi ng verse 1. Ang isang simpleng bagay na sinabi ng salmista, by dwelling in the secret place. He who dwell unto the secret place is under the shadow of the Almighty. Ang pinaka-keyword doon na pwede nating makita ay yung sinasabi doon na secret place. And what is the meaning of the word secret place? Kasi the word secret place in Hebrew is seter. Ano? Seter, which means covering, shelter, or hiding place. Tanggulan natin yan. Now, pagka tiningnan naman natin ngayon, dito sa bagong tipan, what is the secret place? Ano tong secret place na tinutukoy na yan? Kasi yun ang pinakasusi eh. Ang pinakasusi, doon sa ating pinag-uusapan, the covenant of protection, is the word secret. The key is found in the word secret. Kasi he who dwell unto the secret place of the Most High. So what is the secret place? Sabi nga natin, pag tiningnan natin in New Testament, merong binabanggit ang aklat ng Kolosas, kabanatang 1, talatang 26 at 27. Tingnan natin yon. Anong sabi doon? This message was kept secret for centuries and generation past. Sabi doon, but now it has been revealed to God's people. Sabi doon, itong mensaheng ito ay natago ng pagkahaba-habang panahon. Mahabang panahon, ngunit ito'y inihayag na sa mga tao. It has been revealed to God's people. Sa mga tao, sa mga anak ng Diyos. Now, verse 27, for God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for Gentiles too. Alam nyo, tayo, mga Gentile tayo ha. Tandaan natin, we are not the Jew, we are all Gentiles. Kung nakakilala ka sa Panginoon, believing Gentiles, tayo yan. And then sabi doon, and this is the secret, Christ lives in you. That is the secret. Kung meron mang sikreto na sinasabi doon, in Psalm chapter 91, the secret is none other than Jesus. Kaya sabi doon, he who dwell unto the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And the word secret means seter, and seter which means covering, shelter, or a hiding place. Tanggulan natin. Alam nyo, hindi mo kailanman kayang maproteksyonan ng sarili mo. Yan ang isang katotohanan. Yes, gawin mo. Hindi ko sinasabi na huwag kang sumunod doon sa mga protocol na inilalabas ng IATF. Gawin mo yan kasi bakit? Pagsunod yan bilang isang mamamayan. But ito yung isang katotohanan. And that's the truth. Kasi lagi tayong tumatayo sa truth. We stand on the truth, not on the reality. Ang sinasabi natin, yes, reality yan. Pero tumatayo tayo sa truth. And what is the truth, Pastor? The truth is the word secret. Who is secret? The secret is Jesus. Yan yung isang bagay na natagong pagkahaba-habang panahon, yung sinasabi ni Pablo in the book of Colossians chapter 1 verse 26 up to 27. And the secret is Jesus. Anong sabi doon? That Christ lives in you. Christ lives in you. Ang liwanag doon. Ang sabi doon na kung saan si Kristo ay nabubuhay sa inyo. Gaano kaganda yon? Paano mo ipapaliwanag yon na si Jesus nabubuhay sa akin? Yes, because the secret is Jesus. He lives in you. Kaya nga, kung si Kristo ay nasa iyo, aba, anong bagay? Yung sinasabi ni Pablo in Romans chapter 8 verse 31. If Christ lives in you, if Christ is for you, if Christ is for us, who can be against us? Hindi ba napakaganda na maunawaan natin yung bagay na yan? So, secret place is not a literal place. Because we have nothing and there's no place in this world that you can find and feel secure. Wala ka naman talagang lugar na pwedeng puntahan dito sa daigdig na ito na talagang makakasumpong ka. Na talagang sabihin mo, you find total security. Wala.
Kahit na, yun nga, napakayayaman na tao. Makikita natin, pagkidami-daming pera, anong nangyari? Kahit anong pag-iingat ang gawin mo, kung wala talaga ang proteksyon ng Diyos sa'yo, mananangan ka lang sa sarili mong kakayanan. Tandaan natin, sinasabi natin doon, itong secret place na ito, hindi ito yung literal na place na kung saan ay makakahanap ka ng isang lugar para sabihin mo, ito, safe ako dito. Alam nyo, walang anumang lugar dito sa daigdig na ito. Tandaan natin, there's no place in this world that you can find and feel secured. Wala. Saan lang? Kay Jesus lang. Kaya maliwanag, the secret place is Jesus. Jesus is the secret place. If Christ lives in you, you feel secured. Kung nabubuhay si Kristo sa'yo, maliwanag sa'yo yung mga bagay na ginawa niya, you feel secured. Panatag ka, matutulog at magigising. Ang Diyos ay may nakalaan sa'yo. Ano man yung bagay na ginagawa mo, yes, gumagawa ka, tumatrabaho ka, kumikilos ka. Pero tandaan natin, higit sa lahat, ina-acknowledge natin yung galaw at kilos ng Diyos. Minsan nga, meron akong naibahagi doon sa aking kaibigan. Sabi ko sa kanya, kasi napakasipag ng kaibigan ko eh. Sabi ko sa kanya, alam mo, wala naman ako nakikitang masama dyan. Pero kung titingnan mo at babalikan mo yung mga bagay na na-accomplish mo, alam ko na masaya ka. Kasi bakit? Bunga ng pinagpaguran mo yun eh. Pero ang tanong, is it true na nasumpungan mo yung talagang hinahanap mo, nakasiyahan? Kasi alam nyo, dito sa daigdig na ito, if you did not acknowledge yung galaw ng Diyos sa iyong buhay, mahihirapan ka. Yan ang isang katotohanan. Nakita ko yan nung time sa buhay ni Moses. Dumating sa point, first time, nakipaglaban ng bayang Israel doon sa Rephidim in Exodus chapter 17. Pag tiningnan natin yung tagpo, dumating doon sa punto na habang nakikipaglaban si Joshua, habang nakikipaglaban si Joshua doon sa mga Amalekita, makikita natin na si Moses nakataas yung kamay niya, tinutukuran yung kamay niya. And then nagtatagumpay siya. Nagtatagumpay si Joshua. But ang nakakalungkot, pag binababa ni Moses yung kamay niya, nangangala yung kamay niya, natatalo si Joshua. Anong implikasyon noon? Simple lang, sabi ko nga, meron kang dalawang kamay. Kung yung isang kamay mo, hindi mo ina-acknowledge ang Diyos sa buhay mo, kahit anong trabaho gawin mo, walang mangyayari. Kasi bakit? Ang tawag dyan ng Bible is dead works. That is dead works. Pero kapag ka ikaw, if Christ lives in you, so, sabi ng Bible, gagawa ka, kikilos ka, ang Diyos ay patuloy na mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Now, anong sabi natin dito? Secret place is not a literal place because we have nothing and there's no place in this world that you can find and feel secured. If Christ lives in you, you always feel secured. We have a total security and divine protection. Why? Ano sabi doon? He who dwells in Christ shall abide under the shadow of the Almighty. He who dwells in Christ. Kasi sabi natin, he who dwell into the secret, and the secret is Jesus. So he who dwell in Christ shall abide under the shadow of the Almighty. So silipin natin yung word na dwells. Alam nyo, kung tinitingnan natin yung message, nakakakuha tayo ng mga message doon sa kahulugan ng names. Ano? Alam nyo, yan ang maganda. Ang isa sa pinakamaganda o sikreto, how to interpret the Bible, huwag nating gamitin na panilip yung religious lens. Kasi pag tinitingnan natin pag ginamit nating pansilip, every time na magbabasa tayo ng Bible, ay walang iba kundi yung lens ng religion, and that is religious lens. Lagi nating tinitingnan dyan, every time na magbabasa ka ng Bible, ano ba yung bagay na dapat kong sundin dito? Kasi ganyan ang religion eh. Ang teaching of religion, nagtuturo yan kung paano ka dapat na ikaw ay abutin mo ang Diyos, maglingkod ka sa Diyos, sumunod ka sa Panginoon.
Yun ang bagay lagi na binagdidiinan. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko binabaliwala yung bagay na yan, no? Ang sinasabi ko, napakaganda para mas makita natin yung ganda ng Bible o ganda ng scriptures. Scriptures, yung ganda ng scriptures. Para makita natin yung ganda, use the finished work of Jesus lens. Yun ang lens na gagamitin natin. Kaya nga, dito, iniisa-isa natin, ano kahulugan ng pangalan na yun? Kasi doon may nakatago eh. May nakatago sa bagay na yan. Alam nyo, ang dami-daming mga talata sa Bible na minsan parang ang hirap hanapan ng mensahe. Tuloy ang nakikita mo ngayon kung ano yung bagay na dapat mong gawin na pinapagawa ng Panginoon. Pero kung nasa utak natin, nasa isipan natin, from the very start, every time na magbabasa tayo ng Bible, the Bible is talk about Jesus, or the scriptures, it talks about Jesus, and then hindi magiging mahirap sa atin. Kaya dito, okay, yung Psalm chapter 91, verse 1 pa lang yung ating sinisilip, ha? Ano sabi doon? He who dwells in Christ, kasi nakita natin, sabi doon, he who dwells in Christ shall abide under the shadow of the Almighty. Kaya natin ginamit yung word na Christ kasi nakita na natin, he who dwells unto the secret place. Tiningnan natin yung word na secret. And the word secret, tiningnan natin in Colossians chapter 1, verse 26 up to 27, and that is Jesus. Kaya dito, titingnan natin, he who dwells in Christ shall abide under the shadow of the Almighty. And what is the meaning of the word dwells? Dwells in Hebrew word is yashab. Yashab, which means to sit. To sit, yung ikaw ay umupo. So, anong makikita natin dyan? Natalakay natin minsan yan. In New Covenant, our position is seated in Christ. Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 2 verse 7. And that's our position. Our position is seated in Christ. Napakaganda niyan. Kaya nga, nung tinalakay natin yung paano tayo dapat mag-isip, so mag-iisip tayo, saan magmumula? From the throne. Ibig sabihin, yung lawak ng kaisipan mo, saan nanggagaling yan? Nanggagaling yan sa trono ng Diyos. Kasi bakit? Pinaupo tayong kasama niya. So dito sa ating tinitingnan ngayon, the word dwells in Hebrew word is yesham, which means to sit. In New Covenant, our position is seated in Christ. Pinaupo tayong kasama niya. Now, napakaganda niyan. Not only to sit, tandaan natin, not only to sit, but as a church, kasi ang church is composed by every individual members. Church is not a building. Church is composed by every individual members. At alam natin kung sino yung pinag-alayan ng buhay ng Panginoon. Ang pinag-alayan ng kanyang buhay ay ang iglesia, na kung saan ito yung kanyang asawa. That's why we are the bride of Christ. He is our groom. We are the bride. Okay, not only to sit, but as a church, we are to marry or married to Christ. Married to Christ. Tingnan po ninyo itong bagay na ito, ha? Tingnan natin, in a natural marriage, the husband is to be the covering of the protection for the wife. Yun ang isang totoo. The husband is to be the covering of protection for the wife. So the same, Jesus, our heavenly husband, is to be our covering and protection. So dito maging maliwanag yung bagay na yan. Kung meron nang magpo-protect sa atin, tayo bilang isang, we are the church, we are the bride of Christ, bilang anak niya, tandaan natin, ang proteksyon ay nasa kanya. Kasi siya yung groom. In a natural marriage, ang proteksyon nasa lalaki. So the same sa atin. Sino magpo-proteksyon sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Yan ang isang katotohanan. And that's the reason kung bakit malimit binabanggit ng aklat ng awit. Minsan kinakanta pa nga, You are my hiding place. He is our hiding place. Siya yung isang lugar na talagang matibay nating tanggulan.
You are a hiding place. Psalm chapter 32 verse 7. You are a hiding place for me. You preserve me from trouble. You surround me with shout of deliverance. Christ is our protection. Hallelujah. He is our protection. Ito po yung napakaganda. Christ is our secret place. We dwell into the secret place. And that is Jesus. Kapatid, ngayong gabi kung maunawa mo yung ganda ng isang kalagayan na nasa Panginoon, masasabi ko sa iyo na talagang i-enjoy mo yung bawat sandali sa buhay natin. Yes, reality na meron tayong kinakaharap na matinding pandemya ngayon, that's reality. But we stand on the truth. What's the difference between truth and reality? Reality is subject to change. But the truth is firm. The truth is firm. He who dwell unto the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. The secret place is Jesus. Siya yung ating tanggulan, siya yung ating proteksyon. Wala kang bagay na dapat alalahanin. Matutulog at magigising, panatag ang iyong kalooban. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I hope na sa maikling mensahe ay meron tayong naunawaan ngayong gabi. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa atin. Salamat po sa mga tao na kung saan ay naandyan, na kung saan ay nakasubaybay sa atin. Nakita ko kanina, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Thank you, Kuya Jun, for watching. At dinedeklara ko na ang kalakasan ay patuloy na maranasan mo sa bawat sandali ng iyong buhay. Sapagkat alam natin na ang Diyos ay may kakayanan, He is able upang patuloy na bigyan tayo ng lakas, sigla sa ating pisikal na pangangatawan. Now, batiin natin yung ating mga kapatid na kung saan ay naka-tune in ngayon. Continuous sa kanilang panonood. Binabati natin si Sister Joy De Jesus diyan sa lugar ng Regal. And then, salamat sa patuloy na pakikinig. Sister Rina Angeles diyan sa lugar ng Gapan. And then, si Mary Rose, Brother Panting, si Paring Randy, si Paring Dong. Diyan sa lugar ng Malagasang, marami tayo mga tagapakinig diyan. Sina Ate Nene, and then sina Ate Rita, mga nanay ko diyan sa lugar ng Tropang Samala. Lahat ng mga inaabot ng broadcast na ito, itong FB Live na ito. Hayaan natin na patuloy na magdala ng kaunawaan, tamang-tama, sapagkat itong time na ito, ang pinakamagandang pagkakataon. We need to spend more time through His Word. Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy nating ma-enjoy sa ating mga kapatid, na kung saan Sister Cathy, yung ating mga miyembro dyan sa Sariwang Pastulan, dyan sa lugar ng Panapaan, kay Sister Jo, and then kay Pastora Marisa, kay Nanay na naandyan sa Manteca, nakikinig sila. Minsan hindi sila nakakaabot, pero yung replay broadcast na napapakinggan nila. Kay Nanay Vicky, ang pagpapala i-enjoy natin. Maging kay Nanay Lita dyan sa lugar ng Canada, kay Brother June. Brother June, walang dahilan para hindi tayo maging masaya. Walang dahilan para hindi tayo maging panatag, sapagkat alam natin na merong ibang paningin ng Diyos sa buhay natin. Higit pa yon sa paningin natin sa ating sarili. So, salamat sa inyong pakikinig ngayong gabi. At nawa, sa maikling oras at mensahe, meron kayong naunawaan. Binabati ko din si Sister Maricar. Ang patuloy kong deklarasyon sa iyo ay patuloy kang bigyan ng lakas at sigla, ang probisyon ng Panginoon. Salamat kay Bishop Alex na kung saan ay andyan, nakamonitor ngayon, nanonood siya dyan sa lugar ng Cavite City. Welcome, sir. God bless sa ating lahat. Kay Sister Jo Ojamar, ang pagpapalay patuloy nating enjoy. Meron akong mga kapatid na hindi ko nabate, kung meron man, sapagkat medyo maliit lang yung screen. At hayaan nyo na sa mga susunod na araw ay patuloy nating i-enjoy yung bawat sandali na inilalaan ng Panginoon. Yes, Lord. Under an open heaven, you sing. Nais ko pong
Kayo po'y anyayahan sa maikling panalangin ngayong gabi. Dalog po tayo sa Panginoon, pasalamatan natin ang pagkakataon na nilaan niya sa atin ngayong gabi. Nawa ang mga salita niya ay patuloy na naging maliwanag sa ating mga puso. My God, you're the only one. Salamat Panginoon sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Salamat po sa pribilehiyo na kung saan muli nagkaroon kami ng pagkakataon na makapakinig at makapag-aral ng iyong salita. Tinataas ko sa iyo ang aking mga kapatid kung saan ay walang sawa na kung sumusubaybay every time na magkakaroon kami ng pagkakataon na mangaral dito sa social media. Hayaan mo na yung kauhawan ng kanilang puso ay bigyan mo po o Diyos ng katuparan, yung mitiin ng kanilang puso. Ikaw, Panginoon, ang magdala o Diyos ng mga pusong nauuhaw, mabigyan po ng tubig na hinahanap nila, Panginoon. Yung tamang mensahe o Diyos na nakasentro lamang sa iyo at sa iyong mga tinapos. Hayaan mo na ma-enjoy namin ang bawat sandali habang naglalakbay kami sa daigdig na ito. We declare, Father God, sa lahat ng aking mga kapatid na kung saan ay nakakapakinig dito sa aking pong tinatalakay na ito. Nawa, Panginoon, maglagay ka po ng napakatinding gutom at uhaw sa kanyang puso upang hanapin kanya ng mainam sa kanyang buhay. Gamitin po ninyo ito na turning point, O Lord God, na kung saan dadating siya sa point of realization, hahanapin kanya sa kanyang buhay. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Hayaan po ninyo na walang ibang pangalang maitas kundi ikaw lamang. Sa iyo po namin lahat ibinabalik ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Every moment that I live, your mighty hand is doing wonders for me. You are my Lord, you are my God, you're the only one who conquered the grave. Praise God, praise God. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon ngayong gabi. At hayaan po natin na sa bawat sandali ng ating buhay, every time na magbabasa tayo, mag-aaral, wala tayong ibang dapat makita kundi lahat ng bagay na ginawa at tinapos ng ating Panginoong Hesus. We start on the finish line, not on the starting line. The finished work of Jesus. That's why we are beneficiary. Makikita natin ang ganda ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Doon tayo magsisimula sa mga bagay na kanyang tinapos. So, salamat po ng marami. Muli, hanggang sa susunod, tayo po'y magkasama-sama. Every Monday, Wednesday, and Friday, meron po tayong FB Live. Start ng 8 o'clock after ng aming activities. Minsan sa pagitan po ng 8 to 8:30, doon po tayo nagsisimula. At every Sunday, meron din po tayo doon sa YouTube channel ni Papa B. Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na maranasan natin. Hagiyas mo po sa ating lahat. Showers of rain, I'm surrounded. Beloved, Shout out Pastor Ryan. Salamat for watching. so freely I've received. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I
Binabati ko yung aking mga kaklasmate, yung aking mga batchmate, binabati ko sila, si Mr. Dalens, Vidalio, and then si Liberisa, Daisy, lahat-lahat sila ay mapagpala po ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. Hanggang sa susunod. God bless us all. My future's bright, 'cause your word is my life.